Naku, kung may bardagulang Aimee at saka Risa, meron ding bardagulang Aimee at saka Lisa. Ngayon naman guys, meron na namang bardagulang Aimee at saka Princess. Eto guys, panoorin natin Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si late 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, kaya pala talaga siya nilagay dyan, no? Kasi magiging spokesperson siya ng, alam nyo na, hindi lang sa Kamara, kundi pati kay... May mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Yun. Si Senator Amy pa talaga guys, yung tinanong kung anong ambag niya. Kakatawa talaga. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Tama! Diba? Mismo, doon siya nakatira. So alam na alam niya dapat, grabe, hindi naman ako maniniwala hindi siya dumadaan doon, no? Grabe. Diba? Dapat sila talaga yung umaasikaso dyan. Dyan sila nakatira Mismo pala niya, hindi niya naku talaga, Pilipinas pa kaya? Yun talaga yung dapat na ilagay sa kukote, no, ng mga mamamayan. Hindi nga niya na aruga yung San Juanico Bridge na talagang alam mo yung sakop sa pinamamahalaan niya bilang congressman. Ano na lang kaya yung Pilipinas, maging House Speaker ng Pilipinas? Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ng panig ng DP. Di ba? Patama din yun kay BBM. Sana ako na lang nagka-presidente, di ba? Correct. Bakit mo kasi hindi mo sabihin na yung kapatid mo, si ading mo, ay walang bahag? PWH at House Speaker kaugnay nito. Asher Cadapan Jr. UN. So yun na nga, wala talaga silang imik tungkol dyan. Kaya nga sila kumuha ng House spokesperson ng Kamara. Meron po talagang House spokesperson ng panel, no? Sa nila impeachment, grabe. Sobrang daming pera ng Pilipinas, guys. Di ba? Saan kayo yan? Diyan na naman napupunta yung mga tax natin, Grabe talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Talaga bang, nako, ewan ko na lang anong mangyayari sa Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!